So magandang umaga mga kababayan. So pag-uusapan naman natin ngayon itong press conference ni Manong Chavit Singson, no? Dito nga po ginawa to kahapon at pinatutsudahan si Pangulong Bongbong Marcos mga kababayan. Galit na rin ito si Manong Chavit Singson mga kababayan at nanawagan ng peaceful revolution. At nanawagan sa mga kabataan na tanggalin na nga itong corruption sa Pilipinas mga kababayan. Grabe, nakakagulat ito. So panoorin natin ng sabay-sabay mga kababayan. Magandang hapon po sa inyong lahat. Unang-una, papasalamat po ako sa pagpunta nyo para maliwanagan mga iba-ibang bagay. Dahil pagkaalam natin, marami nang nagpuprotesta, ayaw namin ng gulo. Kailangan peaceful lang. Pero para malaman nyo lang muna, gusto ko lang ipaalam, kung nag-iimbestiga sa Senado at sa Kongreso, parang paikot-ikot lang tayo eh. Dapat ang unang imbestigahin, flood control as flood control is concerned. Dahil hindi lang flood control ang mga katiwalian sa gobyerno. Tama. Hindi lang po flood control. Sa susunod. Tama mga kababayan, hindi lang flood control ang katiwalian talaga sa gobyerno. Marami pa dyan. Talagang halos lahat siguro ng departamento sa ng gobyerno may corruption talaga mga kababayan. So ito yung pakinggan nyo kung anong panawagan ni mas marami po ako ilalabas. Flood control. Unahin natin sa Region 1, Ilocos Norte. Dahil si Presidente nagsabi, may katiwalaan ang flood control. Ang flood control sa Ilocos Norte, anong year ito? Panahon na ni President BBM, 10 billion. At ito ngayon pinag-uusapan, mga flood control. Sino ngayon ang binibintangan? Diskaya ang gumawa. Ang mga kontraktor nila sa Ilocos Norte, Diskaya rin eh. Nako. Paano tayo maniniwala ngayon sa mga pinagsasabi din ng mga iniimbestiga? Nako mga kababayan, kontraktor din pala sa Ilocos Norte. Mga Diskaya din pala mga kababayan. Grabe itong siniwalat ni Manong Chavit Singson. Mga kontraktor nila, maraming kumpanya. Sa Ilocos Norte lang, St. Matthew General Contractor and Ayan, ito na mga kababayan, inisa-isa na ni Manong Chavit Singson. Pakinggan natin. Development Corporation, St. Timothy, 962 million plus, almost a billion. St. Gerard Construction General Contractor and Development Corporation, 608 billion. Grabe laki. Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation, St. Timothy Construction Corporation. Apat ito sa Ilocos Norte. Paano nila hindi alam ito? Probinsya niya ito. Nako, grabe mga kababayan. Ngayon lang natin ito nalaman. Paano tayo maniniwala ngayon kay Presidente? Dapat yung mga inapoy niya na Independent Commission on Infrastructure,
Mabubuting tao po yun. Kilala ko po si Mayor Magalong. Mabuting tao. Yung pinsan ko yung isa, Dave Simpson. Matino po yun. Kaya nakikiusap. At saka yung mga iba siguro matino rin lahat. Para lang i-guide sila. Unahin niyo po ang Ilocos Norte muna. Huwag na tayo lumayo. Nako, pinaimbestigahan na ang Ilocos Norte ni Manong Chavit Singson, mga kababayan. Unahin daw ang Ilocos Norte muna. Dahil yung mapa, as far as flood control is concerned, at buong Pilipinas, sino naka-corner? Yung mga Diskaya. Sila ang kontraktor nila eh. Ba't pa imbestigahan nila muna yun? Andun na natakalukuhan. So kung antayin natin ang Senado, mag-ano pa yan? Larit si Sandro Marcos patama pa naman kay Pulong Duterte, mga kababayan. Ito pala, matindi pala itong isiniwalat ni Manong Chavit Singson, mga kababayan. Tatagal pa. Diretso na lang to. At ang suggestion ko lang, huwag na natin pahirapan ang taong bayan. Yung rally, baka may manggulo pa. Ang pakiusap ko lang, it will be a peaceful revolution about corruption. Ayan. Peaceful revolution about corruption, mga kababayan. Ang mga kabataan at mga estudyante ang maglilid. Nanawagan na sa mga estudyante na maglilid. Pwera na lang sa mga mga kaliwa. Kasi may sariling agenda daw itong mga kaliwa eh. Revolution na ito. This is not for ourselves. This is for the future of our children. Mga kabataan, pabayaan natin sila. Sila mag-lead itong revolusyon para matanggal ang graft and corruption. Ang suggestion ko lang, ewan ko kung papayag sila, huwag na tayo magpunta sa kalye, baka guluhin pa nila. High school and colleges, pero yung mga nasa kindergarten, yung mga elementary, tuloy ang pag-aaral. Hinto muna sila hanggat di bumababa lahat ng mga korap sa gobyerno. Ngayon, kung ayaw nila mag-resign, sila nagpapahirap sa mga estudyante. Kaya nakikiusap ako sa mga kabataan, mga student leaders, tumayo kayo dahil karapatan nyo to, dahil kinabukasan nyo to. Hindi po para sa amin, tumutulong lang po kami rito sa inyo. Ang mga opisyal naman, mga military and police, generals, mga officials, pabayaan nyo po yung mga anak nyo sumama sa protesta ng korupsyon. Huwag nyo silang pigilin para walang gulo. So yun po ang aking suggestion sa mga kabataan. Huwag na lang sila pumasok muna, magbakasyon muna sila. Kung hindi alis, aduin natin yung... Paalala ko lang, education is very important. Pero anong kinabukasan nila, 17 trillion ng utang ang Pilipinas sa utang. Grabe mga kababayan. Pa sila. Saan napupunta? Sa korupsyon. 17 trillion? Grabe, kawawa pala tayo mga Pilipino. So, yun lang po pakiusap ko. Pabayaan natin ang mga kabataan, mga student leaders, sila mag-lead itong revolusyon ng korupsyon. Wag na suggestion ko lang, pwede rin kayo pupunta sa mga rally, pero baka may manggulo, baka mapama kayo. Ang suggestion ko, wala. Yun na nga, no? Baka mamaya magkaroon ng
bombahan mga kababayan. Katulad nung nung rally, nung panahon ni Marcos Sr. May ganun daw nangyari. Anong tawag doon? Miranda, ano ba yun? Bam Plaza ba yun? Yung binomba, yung Plaza Miranda. Tama ba mga kababayan? Paki-correct naman ako kung tama. Ang gulo. Huwag na lang kayo pumasok. Ba't tumayo kayo? Karapatan nyo magprotesta. Dahil sa ang gobyerno natin, wala nang mangyayari. Dahil walang isang salita ang presidente. Grabe itong banat ni Manong Chavit Singson. Wala nang isang salita daw si President Bongbong Marcos. Isang salita yan. Ba't tayo maniniwala? Siya nagsabi, nakakaya kayo. Dapat nakakaya tayo eh. Tama. Parang playing safe lang, no? Nakakahiya kayo. Yung Sir Diskaya, sila ang kontraktor niya eh. So ang pakiusap ko po ang mga student leaders, mga kabataan, to lead this peaceful revolution for corruption. Dahil ano nyo ang wala na tayong pag-asa sa buhay. This is your future. This is your future. Yung mga kabataan, hindi po sa amin. Tumutulong lang po kami pagpaliwanag dahil mukhang naliligaw tayo eh. Investigasyon sa Senado, walang nangyayari. Tama. Investigasyon, walang nangyayari. Paikot-ikot lang tayo. Tama. Paikot-ikot lang. Yun lang po. Maraming salamat and I'd like to entertain any question. Ayun. Mga kababayan, ang masasabi nyo dito sa statement ni Manong Chavit Singson? Mag-comment kayo, mag-like at mag-share mga kababayan. May pag-usapan natin naman itong mga reaction video natin, yung interview naman kay Manong Chavit Singson nitong mga media mga kababayan. Kasi marami pa siyang isiniwalat dito eh. So, yun lamang po sa ngayon mga kababayan. Para ma-recommend tayo, pa-like and share ang ating video. Maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you po mga kababayan.